Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makapaniwala si Nathan sa narinig niyang sagot ni Maki sa kanya. Ganun ba talaga kalaki ang galit sa kanya ng kanyang asawang si Isabela? Pati ang hanap buhay niya ay pinakaalaman nito. Kung sa bagay, hindi niya masisisi ang asawa niya kumpara sa mga nagawa niya noon dito. Walang-wala pa ang mga nagawa nito ngayon sa kanya. Mas masahol pa nga ang nagawa niya at nalinlang niya ng paulit-ulit noon si Isabela. Sinamantala niya ang kainosentihan dahil sa sarili niyang interes. Napabuntong hininga si Nathan. Hindi siya galit kay Isabela dahil sa ginawa nito sa kanya. He deserved it. Ano man ang gawin sa kanya ni Isabela ay handa siyang tanggapin ang lahat ng iyon. Pahirapan man siya nito o ano ay hindi siya magrereklamo. Mabuti nga iyon para kahit papaano ay mabawasan ang kasalanan niya dito. Baka sakali ay mapatawad pa siya nito. Napangiti siya sa kanyang naiisip. Hindi niya akalaing darating ang araw na tatalikuran siya ng lahat, na sa isang iglap mawawala sa kanya ang lahat. But then, he deserved it. Ano man ang mangyari sa kanya, nararapat lamang iyon. Wala siyang karapatang magreklamo. Nagpatuloy sa paglalakad si Nathan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Magagabi na at kanina pa siyang nakaalis sa bahay ni Maki. Ngunit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung saan siya tutungo. Sumagi na rin sa isipan niya kanina na bakit hindi na lang siya magpasagasa sa mga sasakyang nadaan. Pero kung gagawin naman niya iyon, paano siya makakabawi sa mga nagawa niyang kasalanan? Paano si Isabela, ang anak nila? Hindi niya pa ito nakikilala. Hindi pa siya nito kilala. Lutang ang pakaramdam ni Nathan. He couldn't even think straight. Ni ang pumara ng jeep ay hindi niya magawa. Bakit? San ba siya pupunta? Wala naman siya mauuwian pa. Wala nang tatanggap sa kagaya niya. Isa na siyang palaboy sa daan ngayon. Pagaksiyang natawa. Napatingala siya sa kalangitan nang marinig niyang kumulog. Gabi na naman. Ngunit heto siya, hindi alam kung saan tutungo. Napabuntong hininga siya at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya rin ininda ang kirot ng mga paa at binti niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad. At ilang saglit pa nga lang ay naramdaman niya ang unti-unting pagpatak ng ulan hanggang sa tuluyang bumuhos iyon. Natawa ng paggaksinitan. Sige, ibuhos mo pa. Aniya matapos niyang tumingala sa kalangitan. Hinayaan niyang mabasa siya ng ulan at ilang saglit pa nga lang ay basang-basa na siya. At tila katulad sa pelikula, napaluhod siya sa lupa at doon napahagulhol ng iyak. I deserve this. I deserve all of this. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Nararapat lamang yan sa'yo. Bulong niya pa. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong pwesto at nang maramdaman niyang palakas ng palakas ang ulan ay saka lamang niya napagdesisyon ng tumayo doon. Nagpatuloy siya sa paglalakad at tinahak ang daan patungo sa bahay ni Isabela. Pagkarating doon ay tumayo siya sa tapat ng gate. Nakatanaw lamang siya doon nang bigla ay may bumusinang sasakyan sa likod niya. Magpapakamatay ka ba? Siraulo ka ba? Galit na sigaw na lalaking nagmamaneho sa kanya. Talagang binaba pa noon ang salamin ng bintana sa kabila ng malakas na ulan. Gumilid naman siya at napatungo. Wala na talaga yata sa sarili si Nathan at hindi niya namalayang nasa gitna na siya ng kalsada nakatayo. Muli ay sinigawan siya ng lalaking nasa sasakyan. Bago iyon pinasibad ng mabilis. Siguro, kung noon lamang ito nangyari ay paniguradong may kalalagyan na ang lalaking iyon. He was powerful before and no one could just shout like that to him. Siya ang hari. He was a supreme at hindi niya hayaang ganunin lamang siya ng kung sino lang dyan. But that was before. Noong hindi pa siya bumubulusok pa ibaba. At ngayon, nasaan siya? He just nothing now. Napakuyom siya ng kanyang kamao. Maybe the driver was right. Bobo siya at tanga.
Naging bobo siya noon at hinayaan niyang kainin siya ng galit niya imbes na bigyan niya ng pansin ang nagmamahal na unti-unti niyang nararamdaman para kay Isabela. Ang tanga-tanga niya dahil sinaktan niya ito at ngayon, ano siya ngayon? Walang-wala na siya at malapit nang mabaliw si Nathan. Gumilid pa siya na mapansing bumukas ang gate ng bahay ni Isabela. At bago pa man may makapansin sa kanya, ay umalis na siya. Kahit nanghihina, kahit nilalamig, ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Malapit na siyang matumba. At ang tanging hiling niya na lamang ay makarating siya sa kanila. At sana sa pagkakataong ito ay tanggapin na siya. Nagpatuloy sa paglalakad si Nathan. Ilang oras na niyang ginawa iyon. Konti na lang. Iyan ang paulit-ulit na binubulong niya sa kanyang sarili. At sa wakas, tuluyan na siyang nasa harapan ng matayog na gate ng Hacienda Montemayor. Bagamat nanghihina, ay lumapit siya doon. He pressed the bell. Nanginginig na talaga siya, lalo na at mas lumakas pa ang ulan. At lumipas pa ang ilang minuto bago siya pinagbuksan ng gwardya. Sir Nathan, gulat na saad ng guard sa kanya at agad siyang dinaluhan. Napangisi pa si Nathan sa kabila ng panghihina niya. Hindi ata alam ng gwardya na matagal na siyang pinatalisik sa asyenda at kaagad siya nitong dinaluhan para tulungan. My abuela, I have to talk to my abuela. Please, let me talk to her. Pagmamakaawa niya dito, paputol-putol na rin kung magsalita. At sa buong buhay niya ay ngayon niya lamang ginawa ang bagay na iyon. Ni hindi niya naisip na darating ang araw na pati sa mga empleyadong pinasasahod niya noon ay magmamakaawa siya. Talagang hindi na siya ang Nathan noon. Sandali lamang po at malakas ang ulan. Hindi ka agad lalabas si Doña Bella. Pumasok na po kayo dito. Tuloy kayo, Sir Nathan. Ani pa ng gwardya sa kanya. At kahit basang-basa na siya, ay nagawa pa rin siya nitong daluhan. Hindi nito ininda kung mabasa din ito. Kahit nabitawan na nito ang payong, ay lumapit pa rin ito sa kanya. Iginiya siya nito sa guardhouse at doon pinaupo sa isang monoblock chair. Sandali lang po, Sir Nathan. Tatawag po ako sa mansyon. Anito at takmang kukunin na ang radyong gamit nito nang pigilan niya ito. Ano pong pangalan niyo? Tanong niya dito. Bagaman inagulat ang gwardya, sumagot pa rin ito sa tanong niya. Rudy po ang pangalan ko, Sir Nathan. Tumango siya. Maraming salamat, Manong Rudy. Pabulong na saad niya. Napaiwas ng tingin si Nathan nang bumakas ang gulat sa mukha ng gwardya. Marahil ay nagulat ito sa sinabi niya. Bakit naman kasi hindi? Parang noon lang ay dinadaan-daanan niya lang ito. Ngunit ngayon, hindi niya inaasahan na isa ito sa tutulong sa kanya. Sige po, tatawag na po ako sa mansyon. Bakas ang gulat sa boses na saad ni Manong Rudy. Napatango si Nathan. Pinikit niya rin ang kanyang mga mata. Sana sa pagkakataong ito ay pakinggan na siya ng kanyang abuela sa kanyang pagmamakaawa. Dahil hindi niya na talaga kaya. Lugmok na siya. Nagising na lamang kinabukasan si Nathan sa isang napakalambot na kama. Bahagya pang nanibagong katawan niya dahil 5 taon nang huling maramdaman niya ang malambot na kama sa katawan niya sa tuwing hihiga siya. Nang idilat naman niya ang kanyang mga mata, ay pamilyar na kwarto ang bumungad sa kanyang paningin. The ceiling was blue and the wall was black. Was he dreaming? Bakit tila yata ay nag-hallucinate siya at nasa sarili niyang kwarto siya ngayon? Anong ginagawa niya roon? Papaano siya nakarating sa hacienda? The last thing he remember was he was walking in the rain. Then he passed out nang makarating siya sa gate ng hacienda. He tried to get up on the bed. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakabangon sa kama, ay napahiga kaagad siya nang sumakit naman ang kanyang sentido. Nag-iinit din ang paningin niya at nanlalamig siya. Umiikot ang kanyang paningin. Good thing you're awake now. Pamilyar na boses ang bumungad kay Nathan, kaya napalingon siya sa pintuan ng kwarto. At doon nakita niyang nakatayo ang kanyang abuela. Seryoso ang mukha nito at hindi niya mababakasan na kahit na anumang emosyon. Naglakad ito patungo sa gilid ng kama at sinalat ang kanyang noo. And for the second time, he tried to get up again. Ngunit katulad kanina, napahiga ulit siya. He even closed his eyes at talagang umiikot ang paningin niya. How are you feeling right now?
Kanina ka pang inaapoy ng lagnat. The family doctor already checked on you. Mabuti at dito ka napunta. What happened, Nathan? Kahit nahihilo at umiikot ang paningin, ay idinilat pa rin ni Nathan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kanyang abuela. Hindi niya mabasahan ang emosyon ng hitsura nito, ngunit ramdam naman niya sa boses nito ang pag-alala. Napatingin siya dito. Pinipigilan niyang maiyak. Gusto niyang maiyak ngayon mismo. Sobrang namiss niya ang pag-aalaga ng kanyang abuela. Nakakamiss. 5 taon na nakalilipas at iyon ang hinahanap-hanap niya dito. I'm dizzy, sabi niya at bumaling sa may bintana. Nakalihis ang kortina roon at basa iyon dahil sa malakas na pag-ulan. Bukod pa roon ay nakita rin niyang madilim pa sa labas. Ibig sabihin lang ay gabi pa. Ilang oras na po ako natutulog, mamita. Baling niya sa kanyang abuela. It's 10 in the evening. 3 oras na simula na makarating ka dito at nawala ng malay, Nathan. Mababa ang boses sa tugon nito sa kanya. Napatango siya. Nawalan pala siya ng malay nang makarating siya dito. Pasalamat na lamang siya at nakaabot pa siya ng hasyenda. Ibig sabihin lang talaga ay may awa pa rin sa kanya ang nasa itaas at hindi siya napahamak. Dahil kung nagkataon na sa daan siya nawalan ng malay, hindi niya alam ang susunod na mangyayari. What happened, Nathan? I already told you last time na makakabalik ka lang dito kapag nabawi mo na ang mag-ina mo. Anong nangyari? Muli ay napapikit siya at kapagkuwan ay nailing. I know that you already warned me about that and you were serious about it. But abuela, idinilat niya ang kanyang mga mata at muli siyang napailing. Hindi ko na kaya. Alam ko na malaki ang naging kasalanang nagawa ko noon. Pero kasi, hindi ko na kaya. Wala na akong ibang malalapitan kundi kayo lang. He tried to hold back his tears. Ayaw niyang tumulo iyon. He do not want to break out in front of his mamita. Pero hindi naman masamang ipakita na nahihirapan siya. I know 5 years is not enough for me to pay for all that I have done wrong, but I give up. Dagdag pa niya. Maki fired me on my job and I learned from him that Isabela offered him big amount of money para lang paalisin ako sa trabahong iyon at wala na akong malalapitan pa. Kayo na lang. So forgive me, mamita. Kasi hindi ko na talaga kaya. Pabulong na saad ni Nathan. Napatingala na rin siya. Nang tuluyang lumabo ang mga mata niya dahil sa luhang nagbabadya. Pinagsisihan ko na ang lahat. Sobrang pinagsisisihan ko na. Paos na bulong niya. Napapikit pa siya nang tuluyan niyang maramdaman ang luha mula sa kanyang mga mata na dumadaloy ngayon sa pisngi niya. Simula ng pagsamantalahan ko ang kainusentehan ni Isabela sa pagpapahirap ko sa kanya at sa mga magulang niya at sa pagtanggi ko sa anak naming dalawa, sobrang pinagsisisihan ko na. Nathan, napadilat siya ng kanyang mga mata nang maramdaman niya ang pagpisil ng abuela niya sa kanyang kanang kamay. Nathan smiled bitterly. Sising-sisi na ako, abuela. Sobrang bigat na ng dibdib ko at gusto ko nang sumabog ng dahil dito. Gusto kong isigaw lahat ng bigat ng nararamdaman ko. Gusto kong alisin iyon sa dibdib ko para na akong mababaliw kakaisip gabi-gabi dahil sa mga naging kasalanan ko. Nasasaktan ako dahil nasaktan ko sila, abuela. Pabulong na saad niya. Hindi niya na nga napigilan at tuloy na siyang napahagulhol. Wala na siyang pake kung makita man siya ni Doña Bella sa ganoong sitwasyon. Gusto niya lang ilabas ang lahat dahil alam niyang walang ibang taong makakatulong sa kanya kundi ang kanyang pamilya. Pero wala naman akong karapatang magreklamo, hindi ba? This is all my fucking fault. Nasa akin na. But what did I do? Pinakawalan ko pa. Mas lumakas pa ang pag-iyak ni Nathan. Hindi niya rin napigilan pa at dinaluhan siya ng yakap ng kanyang abuela. At mas lalo pang lumakas ang paghagulhol niya nang maramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang likuran. Papaano mo nasasabi ang lahat ng ito? Kumala si Nathan kay Doña Bella dahil sa naging tanong nito. Tinitigan niya ito at hinintay niya ang karugtong na sasabihin nito. Bakit mo nasasabing nagsisisi ka na? Nagsisisi ka na ba dahil wala na ang lahat ng kayamanan mo at hindi ka nasanay ng ganyang klaseng pamumuhay? Do you miss your nightlife, Nathan? Do you miss clubbing and bending woman? Do you miss your luxury car? Do you miss your thick wallet? Tell me, Nathan,
Namimiss mo ba ang lahat ng iyon? Nathan lips parted. He even blinked his eyes for how many times dahil sa naging tanong ni Abela sa kanya. Napabuga si Nathan ng hangin at napangiti na mapakla. You don't understand me, Abela. Hindi mo nakukuha ang gusto kong sabihin. Mahina namang sambit niya. Then enlighten me. Wika naman ito sa kanya. Nailing siya. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri at bumalik siya sa pagkakahiga. Napatingala pa siya. Ano ba ang pakaalam niya sa material na bagay na iyan? Hindi naman iyon ang kanyang kailangan. At iyong mga dati niyang ginagawa sa buhay, like lambing, he's not missing it. 5 taon na at mas nagustuhan niya ngayon ang mapag-isa. Bedding woman, matagal niya nang itinigil iyan magmula na makilala niya si Isabela. At hanggang ngayon na 5 taon na nakakalipas, si Isabela pa rin talaga. Nasabi ko na ang lahat kanina, but to make it clear, I love my wife Abela. Mahal na mahal ko si Isabela, pero hindi ko alam kung paano ko siya mababawi. I really want to make it up with her. Gusto ko ring mabawi ang anak namin, pero ano magagawa ko? Paano ko gagawin iyon? Ramdam niyang natigilan ng Abela dahil sa pag-amin niya. Mula pa sa gilid ng mata niya ay nakita niya ang pag-angat ng sulok ng labi nito. At ang dahilan ay marahil nagustuhan nito ang sinabi niya. I'm glad that you already realize it by now, Nathan. Hindi siya naimik, hindi siya natutuwa na saka lamang niya napagtanto ang lahat ng mga iyan kung kailan huli na ang lahat. But isn't it too late already? 5 taon na lumipas, madami na ang nagbago. Tinitingala na ngayon ang asawa mo. Do you think she will give you a chance to make it up with her? Lalo na at mukhang hindi naman kayo pareho ng nararamdaman? Ani pa ng kanyang Abela. Matagal siyang nawala ng imik. Alam niya ang bagay na iyon. Sino ba ang magkakagusto sa katulad niya kung ganoon ang ginawa niya dito noon? Nilingon niya ang kanyang Abela. Paiibigin ko siya. I will make her fall with me. Hindi po pwedeng ako lang ang nagmamahal sa aming dalawa. Kaya sana Abela, tulungan mo ako mapalapit sa kanya. Alam niya kasi na hindi niya kakayanin kung siya lamang. Kailangan niya ng tulong ng kanyang Abela dahil malakas ang kutob niyang nakikipag-usap ito kay Isabela. Lalo na at nabanggit nito noong nakaraan ang photoshoot na gagawin dito sa asyenda. Tumayo na ng maayos ang Abela. Matagal din itong walang imik at saka napatikim. Magpapadala ako ng pagkain at gamot mo dito. Matapos nun, magpahinga ka na. Mag-uusap tayo ulit kapag gumaling ka na. Iyon lang ang sinabi nito at saka siya tinalikuran at naglakad papalabas ng kwarto. Napabugan ng hangin si Nathan. Sana talaga ay tulungan siya ng kanyang Abela. Mangangako siya, gagawin niya ang lahat, mapasa kanya lang muli ang kanyang asawa. Malawak ang ngiting bumalik si Isabela sa sasakyan niya nang lumabas ang palengke matapos niyang makausap ang lalaking nagngangalang Maki. Madali lang naman pala itong kausap. Binigyan lamang niya ito ng ilang libong piso ay pumayag na itong sisantihin si Nathan bilang tindero ng isda. Pakiramdam niya ay nakaganti na siya. Pero para sa kanya ay kulang pa iyon. Hindi pa sapat na tinanggalan niya lamang ito ng trabaho. Gusto niya ito makitang lumuha ng dugo at iyon ang pagpaplanuhan niya sa mga susunod na araw. Hindi niya alam kung saan pupulutin si Nathan, pero base sa mga naging pag-uusap nila kagabi, pakiramdam niya ay magpapakita at magpapakita pa rin ito sa kanya. What took you so long? Masungit na bungad sa kanya ni Fiero pagkapasok niya ng sasakyan. Tiningnan naman niya ito. Ngumiti siya ng matamis dito, lalo na at wala nang inis niya kanina. May ginawa lang sa loob. Napatango naman ito at nagsimula ng paandarin ang sasakyan. Tumawag sa akin si Zane. Hindi ka doon niya makontak. Naka-off ba ang phone mo? Tanong nito maya-maya sa akin. I left my phone sa bahay. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Tugon ko naman nang hindi tumitingin kay Fiero at may ginagawa ako. Abala ako sa paglagay ng lipstick at pakiramdam ko ay nabura iyon kanina dahil sa suot kong mask. Bakit ka pa nag-aayos? You're already beautiful, Isabela. Napalingon ako kay Fiero dahil sa sinabi niyang iyon. Napaar ko ang kilay ko. Uy, ikaw ha? Nagagandahan ka pala sa akin. Tudyo ko naman dito.
Gusto ko lang kasing makitang salubong ang magkabilang kilay niya. Ngunit imbes na patulan ako, natigilan na lamang ako. Nang mapansing hindi man lang nabago ang ekspresyon ng mukha ni Fiero, tila may malalim pa itong naiisip. What's wrong? May problema ka ba? Hindi ko na nga napigilang maitanong, lalo na at narinig ko pa ang malalim na pagbuntong hininga nito. Nainip ka ba sa paghihintay mo sa akin kanina? Napapagod ka na bang mag-drive? Gusto mo ako naman? Palit tayo, Fiero. Offer ko pa nang wala akong makuhang tugon mula sa kanya sa una kong sinabi. I-park mo na lang sa gilid, palit na tayo. Dagdag ko pa. Nailing naman ito. Hindi ako naiinip at hindi pa ako pagod magmaneho. It's just that, hindi ko lang maiwasang mapaisip sa sinabi ng ginang kanina. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko dahil sa sinabi niya. Ginang? Si Doña Bella? Iyong lola ng walang kwentang tatay ni Ethan? Sambit ko naman. Totoo naman iyon. Saka isa pa, ay hindi naman madaldal si Fiero. Kaya ayos lang, kahit kung ano-ano pa ang lumalabas na salita sa bibig ko. Napatango naman ito. She said I look familiar. Samantalang, hindi ko pa siya nakikita noon. Baka lang ay may kamukha ka na kilala niya. Ani ko naman. Nagseryoso na ako, lalo na at mukhang malalim talagang iniisip ni Fiero. Na ano? Na baka kakilala niya ang mga magulang ko? Ganun ba? Napangisi si Fiero. Kapag kuwan ay napailing. No, imposible. Anyway, don't mind it na lang. Hindi na ako nakaimik katulad ng sinabi niya, lalo na at sensitive na topic iyon. Masakit iyon sa parte niya na namulat siyang nasa lansangan lang. Pagkakatanda ko sa kwento ni Daddy Alexander ay 5 taong gulang pa daw noon si Fiero nang iwanan ito ng kanyang nanay sa lansangan. Maliban doon ay wala na itong maalala pa. Mabuti na lamang at kaagad itong napulot ni Daddy Alexander. Namayani ang katahimikan sa aming dalawa. Hanggang sa makarating kami sa bahay ay wala nang nagtangkang basagin pa iyon. Pagkapasok sa loob ay kaagad akong sinalubong ng anak ko. Nagpakarga kaagad ito. Ngunit nang makitang magkasunuran lamang kami ni Fiero ay kaagad itong bumaba at tumakbo dito. Daddy! Daddy! Patilipang wika ni Ethan at saka nagpakarga din kay Fiero. Binuhat naman ito at hinalikan sa noo. What's up, big boy? Sambit pa ni Fiero dito at katulad noong nasa States pa kami, tila nagkaroon na naman ng sariling mundo ang dalawa. Nailing na lamang ako at nagmano kina nanay. Mano po nay, ani ko at naupo sa tabi nito. Habang si tatay naman ay nagpaalam saglit, nagagawa lang ng merienda. Ang lapit-lapit talaga ng loob ni Ethan kay Fiero, anak ano, puna ni nanay. Mukhang napansin rin ito ang tungkol sa bagay ni iyon. Napatango naman ako. Noon pa yan ay, si Fiero na ang tinuturing na tatay ni Ethan. Kahit anong paliwanag ko na hindi niya totoong daddy ito, ay ayaw niya pa ring maniwala. Napabuntong hiningang saad ko. Hindi naman ako nakakadama ng selos sa dalawa kapag parang may sarili silang mundo. Masaya pa nga ako, ngunit may parte sa akin na natatakot at baka masaktan ng anak ko kapag malaman niya at naiintindihan niya na hindi talaga si Fiero ang totoo niyang ama. Hayaan mo na anak, maiintindihan niya rin pagdating ng araw. Malumanay na sambit ni nanay at saka inabot ang kamay ko. Pinisil niya iyon. Kumusta pala ang naging lakad mo? Napatiimbagang ako. Muli ay naaalala ko ang napag-usapan namin ni Doña Bella at hindi ko nga maiwasang maikwento ang lahat ng iyon kay nanay. Anak, hindi sa kinakampihan ko ang mga Montemayor, pero bakit hindi mo ipakilala si Doña Bella kay Ethan? Mabait naman ang Doña. Para san po nay? Magkasalubong ang kilay na sambit ko. Oo nga, at tinakwil niya si Nathan. Iyon pala ay palabas lang. Anong klase yun? Hindi ko alam pero sarado talaga ang utak ko sa parteng iyon. Masyado nang malaki ang galit ko kay Nathan at gusto kong nahihirapan din ito kagaya ng ginawa niya sa akin noon. Anak, nalulungkot ako para sa'yo. Masyado nang nabulag ng galit ang puso mo. Tama nang kay Nathan ka lang magtanim ng galit dahil maging ako, hindi ko rin siya mapapatawad sa nagawa niya sa atin noon. Huwag mo lang idamay ang mga taong nakapalibot sa kanya. Katulad ni Doña Bella, bigyan mo siya ng pagkakataong mahalin si Ethan. Nararapat na maramdaman iyon ng anak mo. Malumanay pa rin ang boses ni nanay,
Ngunit naramdaman ko ang kaseryosohan niya doon. Hindi ako nakapagsalita. Napabuga ako ng hangin at napailing. Hindi ko alam. Excuse me po, Nay. May tatawagan lang muna ako. Ani ko at saka tumayo na. Hindi sa ayaw ko makinig sa payo ni Nanay. Sadyang totoo lang ang sinasabi niya. At katulad ng naramdaman ko kanina, nadismaya ako kay Doña Bella. Ewan ko, karapatan naman niya iyon. Siguro ay sadyang gusto lamang talagang mahirapan si Nathan. Gusto kong ipamukha sa kanya ang lahat ng ginawa niya noon. Kaya nga ay nagawa ko iyon kanina, na sinuhulan ko ng pera ang kakilala niya. Gusto ko siyang mahirapan. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na walang matakbuhan. Gusto ko siyang gipitin sa lahat ng bagay. Pero papaano ko magagawa iyon kung may matatakbuhan pa rin siya? At papaano kung binigyan ko ng pagkakataon na makilala ni Doña Bella si Ethan? Paano kung traidorin niya ako? Baka lihim niyang pakilala ang anak ko kay Ethan habang nakatalikod ako. Mas matimbang pa rin ang kadugo sa kahit anumang bagay. Kaya maaaring gawin nito iyon. At iyon ang ayaw na ayaw ko mangyari. Hindi ko bibigyan ng karapatan si Nathan sa anak ko. Wala siyang karapatan matapos niya itong itanggi noon. Naihilamos ko ang magkabila kong palad sa mukha ko pagkapasok ko sa kwarto. Naupo ako sa dulo ng kama at saka ako sunod-sunod na napabuga ng hangin. Napatingala pa ako. Gusto kong gumawa ng paraan upang pahirapan pa si Nathan. Pero papaano ko gagawin iyon? Nasa kalagitnaan ako ng malalim kong pag-iisip nang mapukaw ako ng pagtunog ng cellphone ko. Agad ko iyong sinagot nang makita kong si Zane ang nasa kabilang linya. Zane? Bungad na ani ko sa kanya. Tumayo ako mula sa kama at nagtungo sa balkonahe ng kwarto namin ni Ethan. Sinara ko pa ang bintana nang makitang dumidilim na ang kalangitan. Malamang ay uulan ng malakas mamaya. Isabella, I've been calling you kanina pa pero hindi mo sinasagot. I talked to Fiero kanina and he said you're busy. Kahit hindi niya nakikita ay napatango ako. I'm sorry about that. So, why did you call? Anong meron? It's alright darling. I just called para ipaalam sa'yo na bukas na ang dating namin dyan sa Cordova. Napapaaga ang photoshoot mo. Sure, mag-iingat kayo sa biyahe. Ani ko. Hindi na rin naman kami nagtagal ni Zane at kaagad akong nagpaalam. Matapos kong ibaba ang tawag ay muli akong naupo sa kama. Napalingon pa ako sa bintana nang tuluyan ng pumuhos ang malakas na ulan. Napabuntong hininga ako at napagdesisyonan kong lumabas ng kwarto. Bumaba ako sa hagdan at saktong nakasalubong ko si Nanay. Niyakap ko ito ng mahigpit. Pasensya na po sa naging asal ko kanina, Nay. Hingin pa umanhin ko dito. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin ako payag sa suhestyon nitong ipakilala si Ethan kay Doña Bella. Tinapik naman ito ang balikat ko. Naiintindihan ko, anak. Ngumiti ako ng tipid at saka nagpaalam na pupuntahan na muna ang anak ko. Sumunod na araw ay maaga akong nagising at naging abala ako sa pagsundo sa team ni Zane. Tinawagan ko ang mga ito ngunit hindi naman sinasagot ang tawag ko. Kaya naman ay inagahan ko na lamang ang pagsundo. At saktong pagkarating ko sa hotel ay saka naman ako nakatanggap ng tawag kay Zane at sinasabing nasa parking na sila ng hotel at nakasakay na sa itim na van. We'll just wait to hear darling. Saan nito sa kabilang linya? Hinanap ko ang tinutukoy niya. At na mahanap ay kaagad kong kinatok iyon. Dediretso na kasi kami ng hasyenda at napag-alaman ko kay Zane na inalok sila ni Doña Bella na doon na tumuloy hanggat hindi pa natatapos ang shoot. Pinagbuksan ako ni Zane ang pintuan sa passenger seat. You're too early. Pagkausap ko sana dito. Ngunit natigilan ako nang pagkalingon ko sa driver seat ay nakita kong nandoon si Nathan. Anong ginagawa niya dito?